Sinabi ni Yahweh sa bayang Pilipinas, ikaw na lingkod ko, ako ay pakinggan. Lahi ni Jacob, bayang kong hiniram. Akong si Yahweh ang sayo ay lumalang, mula nang isilang ka, ikay aking tinulungan. Huwag kang matatakot, ikaw ang aking hiniram. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebolto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito kaya sila'y mapapahiya. Ang mga gumagawa nito'y kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid at hindi siya papayag na ang reboltong hawak niya ay hindi Diyos. Sinabi ni Yahweh, tandaan mo Pilipinas, kayo'y mga lingkod ko na aking nilalang, hindi ko kayo malilimutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang mga nanghuhula, at ang mga marunong ay ginagawang mangmang, at ang dunong nila'y winawalang saysay. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin, at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak
at ng banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig, pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa mahal naming Pangulong si Bongbong Marcos. Bigyan niyo po siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo, karunungan, at lahat ng kanyang ginagawa ay patnubayan niyo po siya. At lagi niyo po siyang kalingain. Mula sa aming mahal na Pangulo at sa kanyang dalawang kapatid na si Irene, Amy, at ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos. At ang yumaon naming mahal na Pangulong si Ferdinand Edrelin Marcos, saan man ang kanyang espiritu na ipinagkaloob ng Diyos. Nariyan na kayo sa kaharian ng hari ng ating amang si Yahweh. Sapagkat ang ginawa ninyo sa bayang Pilipinas ay tunay na paglilingkod. Walang halong kasinungalingan. Ang tao ang nagsasabi na mali ang inyong ginagawa, ngunit sa mata ng Diyos ay napakalinis ng inyong paglilingkod, mahal na Pangulo Ferdinand Edrelin Marcos. At si Ginang Imelda Romualdez Marcos na katuwang-tuwang ng mahal na Pangulong si Ferdinand. Napakalaki ng obligasyon na ginawa niya dito sa bayang Pilipinas. Bagamat hindi nakikita ng ibang tao nung panahon na yun, ngunit sa mata ng Diyos ay napakalinaw sa sikat ng araw ang kanilang ginawang paglilingkod dito sa bayang Pilipinas. At ang kanilang mga apo mula kay Bongbong, kay Irene, kay Amy, ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman, mga sakuna, na parit-parito sila, Panginoon, sa Ilocos to Manila, Manila to Ilocos, at ang mga pag-travel ng aming mahal na Pangulo. Ama, kayo nawa ang siyang magbigay sa kanya ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. At sa lahat ng mga nagsasabi ng masama at lumalait sa pangalan ng mga Marcos, hindi kayo magtatagumpay sapagkat napakarurumi ng inyong mga puso. Lalo sa mga lumalabas ngayon na lumalaban at nagsasalita ng laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Malapit na kayong mabura dito sa ibabaw ng lupa upang hindi na kayo pamarisan ng mga maruruming isip at mga salitang sinasabi ninyo. Kayo na rin ang gumawa ng kasalanan na ikapapahamak ng inyong espiritu. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin.
Patuloy niyo po akong bigyan ng kalakasan. Bigyan niyo po ako ng karunungan ng mumula sa inyo, upang buong tapang kong maipahayag ang inyong banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa inyo. Ngunit naririto ko, Ama. Gamitin niyo ang aking mga labi upang maipahayag ko ng buong puso ko ang paglilingkod ko. Mula sa inyong harapan, Ama, maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. At maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang masagana ang pamumuhay ng mga taong naghihirap na halos wala nang makain sa araw-araw. Dahil sa mahal na bilihin na hindi mo malaman, sadya ba silang nagpapayaman o gumagawa ng mga bagay na para pahirapan ang mga mamamayang Pilipino dito sa bayang Pilipinas. Ama, anuman na aming ginagawa sa araw-araw, nakikita niyo, Panginoon. Napakaliwanag sa sikat ng araw ang mga nangyayari at nagaganap dito sa bayang Pilipinas. Tanlawan mo kami, Ama, ng iyong kapangyarihan upang ang lahat ng mga tao dito sa daigdig at dito sa bayang Pilipinas ay maging masagana ang buhay. Ang buhay ay wala nang mahirap, lahat ay pantay-pantay, upang hindi sila maging kawawa sa lipunan na kanilang ginagalawan. Patuloy niyo po silang puspusin at patawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Ako'y mananalangin ng Ama namin upang ang liwanag na aming inaasam-asam ay aming makamit dito sa ibabaw ng sanlibutan. Tayo na at manalangin, tayo'y pumikit at tayo'y makinig ng mensahe ng panalangin may pasasalamat. Patnubayan niyo po kami, Ama. Patnubayan po ninyo ang inyong lingkod na maisakatuparan ang inyong walang hanggang salita at panalangin na may pasasalamat. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito
at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Aming Amang nasa langit. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang inyong kadakilaan. Ama, mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Loobin mo nawa na ang gawaing ito ay maging matagumpay. At makita ng inyong mga anak
ang gawain ito na banal, banal, banal ang makapangyarihang Diyos na si Yahweh na nasa langit. Kayo lamang ang aming Diyos na paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Sinasamba po namin kayo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang aking ipahahayag, walang ibang Diyos. Ang Ama lang, ang Amang Yahweh lamang, ang ating Diyos na ating paglilingkuran. Ang may pandinig, tayo ay makinig upang hindi masayang ang ating pamamalagi dito sa ibabaw ng lupa. Sinabi ni Yahweh sa bayang Pilipinas, ikaw na lingkod ko, ako ay pakinggan. Lahi ni Jacob, bayang kong hinirang. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain, sa uhaw na lupa, ay maraming batis ang padadaluin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Isa't isa magsasabing ako ay kay Yahweh. Sila ay darating upang makiisa sa bayang Pilipinas. Itatatak nila sa kanilang bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin, siya'y kabilang sa bayan ng Diyos. Akong si Yahweh ang sayo ay lumalang mula nang isilang ka, ika'y aking tinulungan. Huwag kang matatakot, ikaw ang aking hinirang. Katulad ng damong sagana sa tubig, sila ay sisibol, tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Hari at tagapagligtas ng bayang Pilipinas. Ako ang simula at siya rin ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang makakagawa ng mga ginagawa ko? Sino ang makapagsasabi sa mga nangyayari mula sa simula hanggang sa wakas? Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito kaya sila'y mapapahiya. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Huwag matakot bayang ko, alam mong sa mula't mula pa'y hinuhulaan ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi ng lahat ng ito, mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang kalpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito na anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang ribulto. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin.
Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Maaaring mamili o pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng sidro, eksena at sipre, o maaaring siya ay magtanim na laurel. At ito ang hintayin lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong, dito siya nag-iihaw ng karne. At nasisiyahan siyang kumain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ng isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol na kahoy ginawa nilang rebulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Sinabi ni Yahweh, tandaan mo Pilipinas, kayo'y mga lingkod ko na aking nilalang. Hindi ko kayo malilimutan. Magdiwang kayo kalangitan, gayon din ang kalaliman. Umawit kayo mga bundok at kagubatan, pagkat nahayag ang kapangyarihan ni Yahweh nang iligtas niya ang bayang Pilipinas. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid, at hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Ang pagkakasala mo'y pinalis ko na, napawing ulap ang nakakapara. Ikaw ay manumbalik, yamang tinubos na't pinalaya kita. Akong si Yahweh na sa iyo'y tagapagligtas. Ang lumikha sa iyo, ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang mga nanghuhula. Ang mga marunong ay ginagawang mangmang at ang dunong nila'y winawalang saysay. Sa isang salita ko natutuyo ang karagatan. Ngunit yang hula ng mga lingkod ko'y pawang nagaganap, at ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Ako ang may sabing darami ang tao nitong bayang Pilipinas, ang mga gumuhong lungsod nito. Tulad ng mga bayan-bayan ay muling itatayo. Ang sabi ko kay Siro, ikaw ang gagawin kong hari. Susundin mo ang lahat ng ipagagawa ko sa iyo. Ang bayang Pilipinas ay muli mong ipatatayo, gayon din ang templo. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat na makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan, masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amen at manalangin tayo ng 3 ama namin bago matulog. At paggising ng umaga, 4 na ama namin. Kailangan may sound upang kung tayo ay may mga kasama sa bahay ay marinig man lamang nila ang iyong tinig na ikaw ay nananalangin sa ating amang nasa langit doon sa kalangitan. Sapagkat ang ating panalangin ay dinidinig ng Diyos. Hindi Kanya iiwan pag ikaw ay nananalangin ng bukal sa iyong kalooban na nagmumula sa iyong puso, isip at kalooban. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang mga pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating amang nasa langit sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran, at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa umagang ito, nais ko kayong anyayahan sa isang gawain na banal at pagsamba sa ating Diyos na ating paglilingkuran. Mula ngayon, ang ating Ama na nasa langit, Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Isa lang ang masasabi ko, mga mahal kong mga kapatid. Ito, ang gawaing ito ay para sa lahat na makakakita ng bidyong ito. Lagi nating tandaan sa araw-araw na ating pamumuhay, kailangan may kabalikat tayo. Kabalikat, yung kasama, na kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, tayo naman ay kumikilala sa kanyang banal na pangalan. Oo, nariyan ang inyong mga kapatid, magulang,
pamangkin, apo, ang pinakamahalaga. Pag ikaw ay nag-iisa, meron kang kabalikat na kasama, ang ating amang si Yahweh na nasa langit. Kung tayo'y sasamba at makikinig sa gawain ito, tiyak na ikaw at ang buhay mo ay uunlad. Magiging maaliwalas, maliwanag ang iyong buhay sapagkat ang iyong pinaglilingkuran ang lumikha sa iyong buhay na ating amang si Yahweh na nasa langit. Lahat tayo dito sa ibabaw ng lupa, siya lamang ang lumikha sa atin. Kaya kalooban ng Diyos na tayo'y naririto dahil sa maganda niyang kalooban. Isinilang tayo dito sa ibabaw ng lupa upang siya ay ating kilalanin at sambahin sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang ating Diyos ay Espiritu at walang makakaagaw sa angkin niyang pangalan. Siya ay Espiritu na buhay at makapangyarihan. Sumamba tayo sa tunay na Diyos na lumikha sa ating buhay. Tulad ng ating Panginoon Hesukristo, kinikilala niya ang Ama bilang Ama ng ating buhay. Kaya siya nagkatawan tao dito, kalooban ng Diyos, na ialay niya ang kanyang sarili upang tubusin ang marami. Dahil sa ating mga kasalanan, pinasa niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng ipako siya sa krus. Ngayon, kaya ko sinasabi sa inyo ito, natapos na ng ating Panginoon Hesukristo ang kanyang gawain. Matagal na. Buhat nang siya'y ipako sa krus at siya ay sumakabilang buhay. Ngunit sa loob ng tatlong araw ay mabubuhay naman muli. Totoo yun. At ngayon, naroon siya sa ating Ama na nasa kanan ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagbabantay ng sansinupog o ng sanlibutan. Sa kanya ipinamahala ng Ama ang lahat ng bagay. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, tapos na ang kanyang paglilingkod dito sa ibabaw ng lupa. Ang gusto niya, sumamba tayo sa Ama sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos na ating Panginoon Hesukristo. Ang kilalanin natin ang ating Ama at sambahin natin sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Huwag maging matigas ang ulo sapagkat ito ang totoo. Kahit narito sa banal na kasulatan ang kanyang pagpapaalam dito sa bayan, sa buong sanlibutan. Kay tagal magmula pa sa ating mga ninuno na salin lahi, si Jesus na ating Panginoon na siyang nakamulatan ng lahat ng tao. Oo, marapat lamang natin sambahin. Pero ngayon panahon na upang tayo'y gumising sa ating pagkakatulog. Ang Ama ang sambahin natin. Tiyak na gaganda at uunlad
at sisigla ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Ama na lumalang ng langit at lupa at lahat ng bagay pati tayo ay kanyang nilalang ayon sa kanyang kalooban. Kaya mula ngayon, kung narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang ulo. Sa Ama lang tayo sasamba, huwag na nating gambalain ang ating Panginoon Hesukristo sapagkat siya ay namamahinga na doon sa kalangitan na inihanda ng Ama sa Kanya pagdating ng paghahari ng Diyos dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Salamat po Ama at ginamit niyo ang aking mga labi upang maipahayag ang kalooban niyo. Hindi kasi nila alam ang kanilang ginagawa, alam lamang nila ang nakamulatan ng tao. Ngunit ang totoo, kayo na ang naghahari ngayon dito sa bayang Pilipinas. At ang totoo, dito pa sa bayang Pilipinas, magpapakita ang ating Ama. Ipakikita niya ang kanyang kapangyarihan upang kilalanin siya na mga naninirahan dito sa bayang Pilipinas. Totoo yan sinasabi ko sa inyo. Hindi ako magsisinungaling. Kung ako'y magsisinungaling sa inyo na ang Ama ay bababa dito sa ibabaw ng lupa, ngunit hindi niyo siya makikita, ang ipakikita niya lamang ay ang kanyang kapangyarihan. Siya ay maglilinis ng lahat ng marurumi dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, maniwala kayo. Naririto na siya at naghahari. Kaya tayo na at lumakad tayo na patungo sa kanyang paanan upang matamo natin ang buhay na walang hanggang na ating hinahangad sa pang-araw-araw nating pananalangin at paglilingkod sa Kanya. Lagi tayong manalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag na kayong manalangin ng ibang mga panalangin sapagkat hindi ka diringgin ng Diyos. Ang gawin mo lang panalangin ang 7 Ama namin. Kaya ako sinasabi na 7 Ama namin, nanlikhain ng Ama ang buong universe, ang buong sanlibutan. Lunes, Ama namin. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 7 araw at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. Sa kanyang pagpapahinga ay namasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y lubos na nasiyahan. Yon ang meaning ng 7 Ama namin. Bawat isang Ama namin sa 7 araw na yun, kailangan ay bigyan mo ng buhay ang ginawa ng ating Amang si Yahweh. Nanlikain niya ang buong sanlibutan. Langit, lupa, dagat, at lahat ng ating mga nakikita at pati ang ating buhay. Yun ang totoong, yun ang katotohanan. Kaya 7 Ama namin, huwag na kayong manalangin ng ibang panalangin sapagkat hindi kayo diringgin ng Diyos na inyong tinatawagan. Kayo at ang inyong mga gawa ay lantad sa ating Diyos na buhay.
na ating amang si Yahweh na nasa langit. Tayo ay laging magpasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. At sa lahat ng mga nakakita ng bidyong ito, pagpalain nawa kayo at lagi niya kayong gabayan sa araw-araw na inyong pinaroroonan. Higit sa lahat sa inyong pagtatrabaho at sa pang-araw-araw na buhay. Patnubayan nawa kayo ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, Amen.